Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Eto na, bigyan natin ng reaction to. Etong lulo ko. Lolo Sabit. Pakinggan natin yung kanya sasabihin dito. The people and the state. Never in the Constitution saying that you should protect the president and his corrupt government. Pag-isip po kayo. Paalala ko lang. Ayan na yung sinasabihan niya dito, yung mga kapulisan, kasundaluhan, wala daw po sa ating konstitusyon na you should protect the president. Grabe. Alam mo, Chabit, panluloko na yung ginagawa mo. Panlililan na sa mga Pilipino. Tao din naman yan si Pangulo. So, sino ba yung ipoprotect ng kapulisan? Ha? Sino ba yung ipoprotect ng kapulisan? Kasundaluhan, tao! Anong tingin mo kay Pangulo? Hindi ba tao yan? Grabe, bobo. Diba? Ambi-brainwash na. Or mind conditioning na tong ginagawa ngayon ni Chavit Singson. Alam mo, sinasabihan ka noon ng mga tao, napakalakas mo, Chavit, believe kami sa'yo. Pero weak ka pala. Alam mo, ilang beses ka nang nanawagan, hindi ka pala talaga malakas. Weak ka pala. Alam mo bakit? Walang nakikinig sa'yo eh. Oh. Diba? Walang nakikinig sa'yo. Binubuka pa nga eh. Boo! Maniwala ka dyan. Ano ko po. Ayan mag-like, share, subscribe na kayo at kalimbangin nyo yung bell button natin dyan. At may TikTok, Facebook tayo dyan mga pre. Diba? So, eto na. Tuloy-tuloy natin to. Kaya nakikiusap po ako Huwag ka na makiusap. Naku po. sa mga military, mga general, Nakikiusap. Ang lulo ko. Pakinggan nyo. mga pulis, lahat ng opisyales. Nakikiusap ang lulo ko huwag yung pakinggan yan. Protektahan niyo po ang taong bayan. Protektahan ng taong bayan. Siyempre. Tapos, Dinuloko na ang taong bayan. niloloko ng taong bayan. Niloloko ninyo. Pati yung mga kabataan, mga nag-aaral, niloloko mo. Gusto mong sumama sa mga rally. Baliw ka ba? Nagtatanong lang ako baliw ka ba? Kung anak ko yung makarinig nun, papayagan ko kaya? Sasabihan ko yung anak ko, huwag kang sasama sa baliw. Huwag kang maniniwala sa baliw. Ha? Kasi dapat hikayatin mo yung mga kabataan na mag-aral kayo ng maayos. Yung pag-aaral yung atupagin ba? Hindi yung rally. Kasi yung rally na yan, nandyan yung disgrasya mamaya, may mga magpasabog dyan. Diba? Tapos nanghihikayat ka. May magpasabog dyan, may mga madisgrasya dyan. Kasi ano yung rally, dikitan yan eh. May masugatan dyan. Tapos, nanghikayat ka ng kabataan. Tama ba yun? O may tama ka? Ano sa tingin mo, Chabit? Tuloy. Sundan niyo po ang konstitusyon. Alam mo naman, Pero bilib ako sa'yo, Chabit, Yung si Miss Universe, sino nga yun? May Miss Universe? Patulog-tulog, kunyari siya. Patulog-tulog, sabi ng babae. Kalimutan ko yung pangalan yung magandang Miss Universe Sabi ng babae. Sino nga yun? Ay, ang ganda ng acting mo dun. Pang international talaga. Ayun, patulog-tulog. Pero, lagayahin ko yun, galing mo. Lolo talaga kita. Bibili Nasingit ko lang yun kasi bumilib ako sa'yo, Chavit Singson. Galing mong umarte. military should protect the people and the state. Never in the Constitution saying that you should protect the president and his corrupt government. President nga kailangan protektahan talaga yan ng kapulisan, kasundaluhan, lahat ng sangay ng gobyerno kailangan protektahan ng Pangulo. Ngayon, binabaliktad mo na naman. 'Di ba? Para si Catriona Gray, tama.
O ngayon, sinasabi mo, kulang na lang sabihin mo, oy, wag yung protektahan yan si BBM. Hindi kailangan protektahan yan. Bakit? Kung, ito nananawagan si Chavit ngayon na wala daw sa konstitusyon na puprotektahan yung Pangulo. So, gusto mo walang mag-protect, okay? Gusto mo walang mag-protect kay PBBM, tama? Kasi kapag walang nag-protect kay PBBM, anong gagawin nyo sa Pangulo? Ano? Kung hindi ipoprotect ang Pangulo, anong gagawin nyo? Mukhang may naamoy akong kakaiba. Oh. May naamoy po akong kakaiba kay Sabit, Lolo Sabit ko. Imagine, wag protektahan ng Pangulo. Eh, anong gagawin nyo kung wala nang magpoprotekta sa Pangulo? Anong gagawin nyo? Naalala ko tuloy yung sinabi ni sino nga yung Tables? Ha? Kasi pumalpak sila sa pag-assassinate sa Pangulo, yung sinabi ni Tables, ha? Ngayon, usapang laso na naman. So, mag-iingat po yung ating Pangulo, ha? Kasi, lalasunin di umano yung ating Pangulo. Ayon yan kay Tables, ha? So, ingat po yung ating Pangulo dyan sa Malacanang. Diba? Mag-isip po kayo. Paalala ko lang. Ikaw, nag-iisip ka ba? Di ba sinabi na sa Book of Record na ang magulang nila ay the biggest robbery of government? Oh. Tapos? Dapat akala ko doon, aayos siya, mag-aayos. Akala ko nun, sus. Wag nga kami. Wag nga kami. O, katulad yan ngayon. Oh. Sabi mo magnanakaw yung magulang ni PBBM. Bakit mo sinuportahan? Isa lang maliwanag dyan. Sinuportahan mo dahil hindi naman talaga kurakot ang pamilyang Marcos. Diba? Sinuportahan mo. Ngayon, kaya kinukontra mo na, sinisiraan mo, di umano kaya sinisiraan mo yung pamilyang Marcos dahil hindi ka napagbigyan. May pansarili kang interes. Diba? May pansarili kang interes. So, wag mo kami bilugin. Ha? Wag mo kami bilugin. Kung yung kapwa mo DDS na uuto mo, iba kami. Ha? Hindi. Nilampasan pa niya. At gusto niyang bawiin yung mga nakuha na nung nakarang gobyerno Nilagpasan pa daw. Another fake news yan, ha? nila President Cory Aquino. Nahabol nila iba, paramihan hindi nahabol. Nasayangan sila, ngayon, ang binabawi niya. So, gahaman yan, Mr. President. I'm always telling everybody. Grabe, may script ba to si Chavit? Saan ba nakatingin to? Uy, tingin ka sa camera. May script ka ba? May binabasa ka? Tanong ko lang, ha? Yung mata mo kasi kung saan napupunta, eh. Oh. That greediness is the downfall of every leader. Umarte kayo, mahiya kayo. Dinagdag mo ang mga sala. Mahiya kayo, ha? Mga kaibigan mo, dinagdag mo lahat para ikaw maging hero. Mahirap tong pagkatiwalaan si Chavit. Kasi si Erap Estrada nga, rider, eh. Tapos noon, okay na naman. Okay sila. Si Erap Estrada, rider. Iniwan mo sa ere. Ngayon, dikit ka na naman kay PBBM. Ngayon, tinatraidor mo na naman yung Pangulo. Dikit ka na naman kay Sara. Kaya Sara Duterte, mag-iingat ka dito. Ingat ka dito. Pati kay Amy Marcos, mag-ingat ka. Ha? Mahirap pagkatiwalaan itong taong ito. Sa totoo lang. Ibang klase. Huwag po tayong babudol, mga kaibigan. Hindi talaga kami magpabudol sa inyo. Diba? Alam nga namang magpabudol kami sa inyo. Wais to! Hindi kami magpapabudol basta-basta. At hindi kita kaibigan. Ay, naku po. Parte ng plano nila yan. Dahil hahanapin ng taong bayan kung saan napunta yung bilyon-bilyon. Hanapin talaga namin sa mga Duterte. Saan napunta yung mga
Yung mga 51 billion na yan, saan napunta? Makabili nga ako ng mga makakain dun sa 7-Eleven, dun sa Davao City. Lahat ng 7-Eleven, iikutin ko yan. Bibili lang ako ng gusto kong bilhin. Ha? Kasi, di ba, na-surprise ako. Natanggap yung 51 billion, dumami yung 7-Eleven. Wala akong ibig sabihin nun. Proud lang ako. Proud lang ako sa mga Duterte kasi negosyante pala. Proud ako, siyempre. Ano ka ba? Panahon na para ilaglag. Ilaglag. Panahon na para ilaglag daw. Panahon na para ilaglag. Kaya huwag yung protektahan, ha? Huwag niyo daw protektahan yung Pangulo. Kaya panahon na para ilaglag. Ulitin natin. Napunta yung bilyon-bilyon. Panahon na para ilaglag. Ilaglag. Dito pala. Akala ko dito. Dito pala. Dito pala. Alam nyo na yun, ha? Panahon na para ilaglag. Ilaglag niyan. Ha? Ilaglag yun na, ha? Yung Pangulo. Kaya wag yung protektahan daw, mga kapulisan, kasundaluhan. Wag yung protektahan. Yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Kasi wala naman daw sa konstitusyon, ha? Kailangan protektahan yung Pangulo. Ng militar, ng kapulisan. Wala daw sa konstitusyon, eh. Kaya panahon na para ilaglag. Kaya pala, pag hindi na protektahan yung Pangulo, ng kapulisan, kasundaluhan, lahat ng sangay ng gobyerno, ilalaglag ninyo. Ganun, no? Alam niyo na ibig sabihin yan. Diba? Ay, nako, sabit. Sabit ka talaga. Siya pang hero. Ang gusto niya. Isa pang hero ang gusto niya. Ano ba? Insulto na sa mga Pilipino yan. Hindi, insulto lang sa inyo. Pero sa mga Pilipino na matitino tulad namin, wala namang mali, eh. Sa inyo may mali. Kung hindi ko sasabihin po ito, wala na po ibang magsasabi. Sino ba magsasabi? Maraming nagsasabi, ng mga pang-brainwash, sa mga Pilipino. Hindi lang ikaw, Chavit Singson. Kaya po ako, content naman ako sa buhay ko. Sinabi nila na... Ang isipin mo, Chavit, matanda ka na, magbago ka na. Magbago ka na, matanda ka na. Ilang taon na lang yung itatagal mo sa mundong ito. Lahat naman tayo mamamatay dahil sa katandaan. Pero magbago ka na, matakot ka, magsimba ka. Pinapayuhan lang kita. Siyempre, lulo kita. Concern lang naman ako. Taga Malacanang, nakakilala pa sa akin. Rob, mag-enjoy ka na ng buhay mo. Nasa iyo na lahat. Pera ka lahat. Umalis ka na sa bansa. Enjoy life. Hindi po. Paano ko mag-enjoy ng buhay na nakikita ko ang ating kababayan? Nakikita ko ang ating kababayan. Pero yung lugar mo, sinusuka ka na. Dahil nakita nila ang tunay mong ugali. Nakita nila. Diba? Sinusuka ka na ng taong bayan, Chavit Singson. Simula nung tinraidor mo ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ng mga tao yan. Kaya wag ako. Umiiyak. Naghihiyak. Sino umiiyak? Sino bang umiiyak? Yung mga biktima lang naman ng EJK, di ba? Yun yung mga umiiyak. Pero concerned ka ba sa kanila? Wala kang pakialam dun. Diba? Tuloy. Hirap. Nasisira na. Ninanakaw na ang kinabukasan ng mga bataan. Ninanakaw mo yung kinabukasan. At niluluko mo yung imbis may kinabukasan ng mga kabataan, niloko mo, ninakaw mo eh. Bakit? Imbis mag-aaral sila, isasalang mo sa rally. Anong tawag doon? Rally muna, gano'n. Wag nga ako. Hindi ko po makonsensya yon. At mas gusto ko nang mamatay sa ating bansa kaysa umalis na magbago ka na. Magpakasasa ng kaligayahan na sinasabi nyo. Wala po akong kaligayahan kung nakita ko ang ating kababayan ay umiiyak.
Ang galing ng script. Approve na yan. Ako kasi yung director eh. Approve na yan. Kayo, anong reaction nyo dito sa mga sinabi ng akin lolo? Ha? Comment down below para mabasa naman po natin mga pre. Siyempre, no? Bago tayo mag-move sa next topic natin, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan,